What's up mga paps? Welcome back to my channel. So it's been so long mga paps since nung last na pag-vlog ko. And if you check on my previous videos, yung motor natin dati is it's a Suzuki GSX-S 150. So yung motor na yun binenta ko kasi nagkapamilya ako. And after around 3 years mga paps, we're back. We are back. And this time nakapag-upgrade na tayo. Meron na tayong Yamaha MT-09. Lalaki ng mga truck bro. Come on, come on, come on. Sarap. So mga paps, this is just gonna be a raw vlog. Simple introduction ko lang sa sarili ko ulit. I am Mark. Nagmumotor na ako for the last, I don't know, 5 years, 6 years. So you can definitely say na medyo baguhan pa ako. So nag-umpisa ako sa 150cc na Suzuki Gixxer, tapos nag-upgrade ng GSX-S 150, 150cc din. Binenta ko, nagpahinga. Tapos ngayon nag-upgrade tayo agad sa 900cc. Kasi ito yung pangarap kong bike. Ito yung dream big bike ko, Yamaha MT-09 Generation 2 2017 model mga paps. Nakuha ko siya ng second hand lang. And kung nakikita nyo rin, or if you will check my other videos mga paps, hindi ako masyadong magaling mag-edit. So yung ginagawa ko lang is ASMR lang kumbaga. Yung buong ride lang namin, walang cut-cut, wala rin masyadong pagsasalita. But this time susubukan kong magkaroon ng topic. Hindi kasi ako masyadong madaldal mga paps. So susubukan kong i-share sa inyo yung journey ko sa big bike na ito. Na sana magustuhan nyo yung mga content na i-upload ko. Although hindi masyadong active, siguro mga 1 to 2 or 1 to 3 videos. Hindi, mga 1 to 2 videos lang per month. Kasi nakakapagod mag-edit. Nakakapagod rin mag-isip ng content. So for today mga paps, may pupuntahan lang ako saglit. Tsaka titestingin ko rin itong bagong bar and mirrors ko. Maliit siya tingnan pero naka-concave siya. So para siyang malaking blind spot mirror. Saka 4 fingers naman ata to, or 3 or 4. So I think medyo pasok naman siya. Depende na sa officer na makakausap nyo. But so far parang maganda. Gusto ko siya. Kasi parang mas malawak yung nakikita ko. Mas malinis yung handlebar ko. Wala mo yung matataas na mga side mirror dito. Bago ito, meron din akong bar and mirror pero mas malaki siya. Para siyang sungay dito. Kaya sinubukan ko to kasi mas maliit, minimalist. Kaya mukhang mas maganda tingnan yung manubela ko ngayon. Siguro gawa tayo ng review ng bar and mirrors na to. Kasi maganda. Saka mura siya mga paps. Full alloy. Yung ibang bar and mirrors na nasubukan ko, meron siyang mga parts na kapag nasobrahan mo ng higpit, napuputol, nababali, nagka-crack. Ito wala siyang gap na pwedeng mabali or maputol kapag nasobrahan mo yung higpit ng tornilyo. At least so far sa experience ko.
blind spot ba to? Okay lang. Parang nakikita tayo dito. Okay, so kumpara sa stock side mirrors na medyo mataas, yung sa stock mirrors para nasa line of sight mo na siya kagad, so hindi mo na kailangang lumingo-lingo. Pero syempre hindi siya ganun kaporma. Yung isang bar and mirrors ko naman na medyo malaki nandito, maganda rin yun, pero masyado siyang malaki para sa taste ko. Kaya kumpara dito, medyo kailangan ko pang lumingo-lingo konti para masilip ko talaga kung merong sumusunod na meron sa kilid bago mag-overtake. Pero hindi ganun kalaki yung effort. Kahit nga mata lang yung igalaw ko, nakikita ko na kaagad. Tsaka dito ko siya nilagay banda sa taas ko siya inangle. Okay, sana yung sa baba mas pogi, pero masyadong mahirap makita ang parang wala ka sa mirror, kasi pag nasa baba natatabunan siya nitong braso. Wala na akong nakikita pag ganun. Maliban na lang kung silipin ko talaga siya na mag-e-effort talaga ako ng silip, ayaw ko ng ganun. So I think this is the perfect angle. Ito sa side, tapos medyo angat na konti. Sa lawak ng coverage ng side mirror na to, nakikita ko yung rear tire ko mga paps. Nakikita ko yung gulong ko sa likod. Okay, malapit na tayo. Punta tayo ng SM. Mainit. Boss, pwede na i-park sa mga car slot o dito dyan dapat sa motor? 900? Okay ra? Dito na ka sa may annex na pet. Thank you. Ayan ha, guard na nagsabi mismo mga paps. Pwede daw, pwede ra, sabi niya ganun. Yup, dito tayo. Bro,